sa anak po. Eh, sana po kung sino man po may hawak sa anak namin, sana ibalik niyo na po sila. Sobrang hirap na po pinagdadaanan namin. Salamat po. Thank you. Napakasakit naman yan, pinapakain sa buhaya. Hindi ko lang maisip talaga kung gaano ka-heartless itong mga tao na ito kung totoong pinakain sa buhaya. Ay, nako. Hindi ko ma-imagine bakit ganun. Next, pwede natin pakinggan si Ma'am, please introduce yourself. Ako po si Dina Jano, kapatid po ako ni Romaldo Jano. Ang kwento lang po sa akin ng asawa niya, May 10 daw po. Meron pa tayong case number 7 involving dalawang tao, victimizing dalawang missing person. At meron pa tayong case number 8, isang tao ito na nawawala. So, from here, let's proceed to case number 6. Pwede tayo magpalit na ng resource persons. Salamat ha. Thank you. Salamat. Habang nagpre-prepare yung mga resource persons natin, please proceed. Case update. Ako po, ako sa sir. Relax lang. Masyado kang tense. Pinalasan sir. Salita ka ng natural. Huwag kang matakot. Lapit mo yung microphone sa bibig mo. Aking mga senior officer sir. Magandang hapon po. Ako po si Police Major Alberto Camas sir. Chief Invest ng DIDG Arifio po sir. Bali ako po yung case officer ng case number 6. Ang case number 6 po sir ay ang is date noong April 28, 2001 to 2021 kung saan po ang mga nawawalan tao ay sina Michael Bautista, Jason Amoroto, Domingo Carable, and Erlindo Tajo. Bali sir, ang background po nito sir na noong April 26, ang alas 8 po ng mga pasyente ng gabi, ito po ay pumunta po doon po sa may Santa Cruz, sa may United Association Traffic Owners and Operator of Philippines Incorporated. So, ito po yung, yun po yung... Sandali lang, hold muna, sandali lang. Bago ko makalimutan. Attorney Santos, yung bawat arena ninyo, meron itong pit manager. Ano bang tawag nyo dyan? Yung nagde-decide doon sa arena kung sinong siya siyang nagmamanage. I'm sure, ikaw, presidente ka ng kumpanya, di ba? Yung bawat, yung sa Manila, yung sa Lipa, at saka yung sa Santa Cruz, Laguna, may kanya-kanyang manager yan, di ba? Yes, Mr. Chairman. Kumsek, yung mga manager na yan, including lahat ng kanilang mga security guards, bitahan natin. Ha? Yes, sir. Yes. Next hearing, Feeling sir. Atty. Santos, madala mo dito sila? Yung mga pit manager? Ay, yung manager sa arena? Yes, Mr. Yung Chairman. tatlo na yan, ha? Coordinate with them. Please, tulungan mo kami, dalhin dito. Pati yung mga security guard. Aside kung meron kayong, kung pwede ko ba malaman kung aside sa uniform, yung mga blue guards, meron ba kayong ibang security personnel doon sa mga arena na yan? Yung hindi na kayo uniforme, ha? Aside from the blue guards.
As far as I know, Mr. Chairman, only those uniformed personnel. Uniform. Okay. Yes, Mr. Chairman. But sa DJ, find out niyo kung merong security sila na hindi blue guards, isama ninyo sa invitation. Yes, sir. Thank you. Please, go ahead. Bali, matuloy ko na po, sir. Yung pong gabi ng April 26, mga resort, sir. Ito siya mga apat na nawawalan taong ito, sir. Ay sa utos ng isang Brindon Retusto, bali ito po yung financer, inutusan po itong apat na to na dumayo po ng 8-Cac Derby, doon po nga po sa Santa Cruz sa may Barangay Palasan. Nasaan na ito? Ito pinanser na ito sinasabi mo. Bali, ito sir yung aming kinasuhan sir ng obstruction of justice, sir. Ha? Ito po yung aming kinasuhan ng obstruction of justice, sir. Why? Kasi po, doon po sa statement po ng mga witness, ito pong si Brendo na to, ito pong tao ito, nasasabi niya na na-hold yung tao. Naikukwento niya na nasabi niya doon sa mga relatives po ng mga wawala, punta na kayo doon sa na-hold niyo yung mga nyo, punta agad kayo. So, naging lakas ang aming na hanapin tong taon to. Hindi nyo malukit? Hinanap po namin sir to, ang nalukit namin sir ang bahay nito ay sa sa Barangay Linga, Calamba City, sir, sa Laguna. Kumuha po kami ng proof ng residency niya na binibigay po naman ng kapitan na kay kamag-anak niya na talaga siya taga doon. Ngayon po, sir, sinipunahan po namin siya para mapilitan namin siyang mapalitaw o mapalabas. Sumalit, sir, sa kabila ng aming pag-serve ng sipwena, na-receive po naman ng kapatid niya, meron po naman kaming copy, sir, noon. Hindi po siya sumipot. Kaya ang nag-remedy na lang namin, sir, para magkaroon kami ng holdings, ay idemanda po siya ng obstruction of justice, sir. So, yun po ang naging first move namin sa kanya, sa kasong, sir, sa kasong ito po, sir. Pero aside sa coercion through filing case, gamitan rin yun na persuasion. Baka kulang lang ito sa takot ito lumabas, pagkatakot ito lumabas, sabihin nyo na may security ka, bibigyan ka namin ng security. Sabihin mo yung mga kapatid, bibigyan ka namin ng security para lumabas. Kung hindi po siya madidisgrasya, bigyan nyo na assurance. Baka lalabas yan. Opo, sir. Pupuntahan po namin yung mga relatives niya sa... So siya pala ang una nagbalita sa pamilya ng mga nawawala na na-hold yung mga missing doon sa loob ng Santa Cruz Arena. Yes, sir. Opo, opo. May tuloy ko lang po, sir. Ang hindi po pangkaraniwan doon sa pangyayari, kung bakit sinabihan pa yung isang relatives ng na buhay mo yung ating conversation at palitan mo yung password ng messenger ng husband mo. Kaya sir, medyo kami, bakit ganun siya? Kaya ginawa namin siyang parang persons of interest para siya mapatugan namin siya. Ayun po, sir. Kaya nga, para mabigyan lidaw, talagang hanapin niyo yan. Hanapin niyo, ha? Yes, sir. Ngayon po, sir, aside pa sa aming pag-apply, sir, continuous po ang investigation namin. Meron po kami 3 personnel employee doon po sa Sabungan na aming sinipuena. Yung si Dick Ulanyo, Tessa Garcia, at si Josel Manggubat. Ito pong si Dick Ulanyo, ito po yung binabanggit ni Brendon, yung pong aming dinemanda na sinabi sa mga relatives, puntahan nyo agad itong Sabungan, hanapin nyo si Dick Ulanyo. Yun po ang sabi. Bakit daw? Sa akin pong pagka-assess, si Dick Ulanyo po ang pwede lang ang nakakaalam sa pangyayari. So, naimbitahan ninyo, pumunta. Sinipunahan po namin at nung unang punta po namin doon po sa Sabungan, nakausap po namin ng bagong OIC, si OIC si Mapranca, ay ang sabi, yung pong 3 hinahanap namin, ay na-reassign na. Subalit hindi po naman ma-determine kung saan siya na-assign. Hindi kayo nagdududa. Ano ba na? Ganun nakababaw yung pag-imbestigador mo. Hindi ka nagdududa. Bakit
kung kailan ninyo inimbestigahan saka nawala yung tao, nilipat nila. Yes, sir. Investigative ba Opo. mind, di ba? Magdududa ka bakit pinalis? Mag-cooperate sila sa investigation, pinapalayas yung mga tao na gusto nating imbestigahan. Ano na yun? Hindi kayo nagdududa? Nagdududa na, sir, kasi yung isang sinasabi ng Cesar Garcia na sinasabing inireassign sa Manila ang Catholic Arena, sir, pinuntahan, sir, namin. Ang nangyari, sir, kausap namin yung chief in charge doon na nagpakilalang si Ronel Brillo Custodio. Ay, ang sabi, ay na-transfer na rin daw at hindi nila alam, sir. Naku, pinapasa-pasa na lang kayo. Yes, sir. Matuloy ko lang po, sir. Sige. Kinabukasan po, sir, magkakaroon sana kami ng case conference, sir, sa SITG. Lumutang po yung abogado. Sino abogado? Siyan po, sir. Si Atty. Ernest Labanza po, sir. At pinirepresent niya yung tatlo. Ang plead niya sa akin, nakiusap dahil daw yung software na parang umaga lang natanggap, sir. Hindi natanggap nung ano, sir. Ang pakiusap niya ay i-schedule ang patawag sa March 1, sir. Itong March 1 na to. Tapos? Ay sabi ko, sir, sige po, bali may schedule kami ng patawag, sir, sa tatlong yon sa March 1 po, alas 10 ng umaga. Hindi mo man na sinabi na, attorney, hindi man ikaw kailangan namin. Yung tatlo man ang kailangan namin. Take lang po, sir, na ipakita niya, sir, yung tao, sir. Okay, sige. Ngayon po, aside po, sir, doon sa aming ginagawang action, sir, bali, yung po aming regional chief, sir, ay ano, sir, nag-request na rin po kami sa pamamagitan niya ng mga, yung pong sinasabi ng PO Laguna, yung pong mga list ng gwardiya, participant po ng entry nung araw na yun, at saka po yung CCTV footage ng MEDS noong April 28, 29 na mabigyan kami. Bali, yung pong aming susunod na titingnan, sir. Ayun po, sir, sa update po ng case number 6 po. Thank you, ha. Maraming salamat. Fight pa rin kayo. Tuloy-tuloy nyo yan. So let's go to the wife of Michael Bautista. Ma'am, please. Magandang hapon po. Ako po si Lani Bautista, asawa po ni Michael Bautista. Niya po nung April 26 po, 2021, nagpaalam po siya na aalis dahil magsasabong po sila. Bali driver lang po siya nung van na service nila papunta pong Santa Cruz, Laguna. Tapos 8-cock derby daw po yung lalabanan nila. Bali 2 days po yun. Tapos dapat po April 28 ng gabi, nakauwi na po sila noon. Pero hindi po sila nakauwi hanggang ngayon po. Tapos nung April 28 ng gabi, bali tumawag yung asawa nung amo nila na si Brindon sa bayaw ko, na ang sabi niya, na-hold yung grupo nila, hindi pa sila makakauwi kung sa ngayon. Pero konting tanungan lang naman daw po yun, tapos makakauwi din. Di nagtanong yung bayaw ko, bakit po na-hold, ano pong dahilan? Sabi po, parang hindi klaro kung ano yung dahilan nila. Basta parang nagkaroon daw po ng konting problema. Kaya na-hold, di sabi po, ganun. Pero wag daw kami mag-alala kasi konting ano lang naman daw po, mapag-uusapan na. Tapos sabi, papunta na din daw po ng Laguna yung asawa niya, yung amo po lang. Hindi niya tinanong kung sino nag-hold. Hindi po, wala po silang sinabi po. Basta na-hold. Opo, yun lang po yung sinabi na na-hold. Kaya nagtataka po kami, ang tanong namin, bakit po na-hold? Ano po yung naging problema? Kaya ang sabi po nila, may konting tanungan lang daw po doon tungkol sa laban, pero hindi naman po nila klaro kung ano po yun. So meaning, ang nag-hold, mga taga Sabungan. Sabungan po yun po. Tapos, ilang minuto lang naman po nakausap ng bayaw ko yung asawa ng amo nila. Na ano na po, na kinabukasan po maaga-maaga, tinawagan ako ni Brindon na sabi niya,
Pumunta na daw kami doon sa Sabungan habang maaga pa, habang may oras pa na para kausapin daw po namin yung Dick Olanyo po. Doon daw po sa office sa loob ng Sabungan. Ano pala? Dick Olanyo po. Kasama ba ito sa sinapila nyo? Opo, sir, opo. Siguruhin nyo, madala nyo yan dito next hearing. Itahan natin. Yes, sir. At tapos po, sabi ko po, bakit po kami yung kailangan pumunta na Sabungan? Kala ko po ba, sabi nung asawa nyo, nandyan na kayo, pumunta kayo kagabi. Sabi niya, para daw, kausapin din namin yung taga-management para daw po makalabas na yung mga asawa namin. Sabi ko, bakit po ako yung makikipag-usap? Ikaw po yung amo. Ano po yung kailangan na kausap sa akin? Ba't ako yung kakausap? Ano pong alam ko dyan? Wala po akong alam tungkol sa sabong. Yan sabi niya, basta po pumunta kayo ng Sabungan, hahanapin nyo lang tong Dick Olanyo, sabihin nyo lang sa guard para papasukin kayo. Tapos pumunta po kami agad-agad, April 29 po. Nakarating po kami doon mga 7 to 8 a.m. po. Pinapasok naman po kami sa loob ng Sabungan dahil nung sinabi po namin yung taong hinahanap. Totoong tao yung sinabi niyan, Dick Olanyo, kasi nung sinabi namin, pinapasok po kami. Tapos nung may nagtatanong na kami na asan po yung office, asan po yung mga ganito, doon na po sila nagsimulang hindi na sila sumasagot. Wala nang umaano sa amin. Tapos nagsunod-sunod na lang yung mga tingin nila, mga naka-black po na polo shirt. Tapos na may nakatatak sa likod ng security. Ulitin mo nga, ano? Ano yung sinabi mo, naka-black? Naka-black po ng polo shirt, parang uniform nila ng security. Sinong nagsabi niyan? Hindi, yun po yung nasa loob po ng Sabungan. Loob ng Sabungan, Opo. naka-black. Opo, May tatak na security sa likod. opo. Sige. Tapos po yun, nagtitingin-tingin na kami, sabi po, kausapin namin yung OIC doon sa kahit sino po yung lapitan namin, wala pong nagsasalita, parang tikom sila, sabihin nila, wala pong nangyaring ganyan, hindi po namin alam yan. Tapos nung tinatanong namin yung tao na Dick Olanyo kung nasan, wala daw po doon, nasa Cavite daw po. Hindi daw po nila, wala na daw po doon sa loob ng Sabungan. Tapos kausap ko pa po yung amo nila na si Brindon. Sabi ko, sir, wala po dito yung sinasabi niyong tao. Paano po ba to? Nasaan po ba kayo? Kasi sabi niya, susunod daw po siya doon para tumulong siya na kausapin namin yung sa management ng Sabungan para po makalabas ng mga tao. Hanggang puro lang siya chat, hanggang sabi niya nasa Batangas siya, tapos nasa Calamba siya. Hanggang sa umabot yung maghapon namin sa Laguna, hindi po siya sumipot. Kaya po napapaisip kami na baka may alam siya talaga kung bakit nawala yung mga tao niyang pinapunta ng Sabungan. Kasi simula po nun din na po siya nakipagtulungan sa amin. Tapos parang inaano nung asawa niya na nawawala na din yung asawa niya na si Brindon po. Sabi ko, pero kung nawawala po yan, ba't hindi po kayo nakikipagtulungan sa amin? Hindi rin po kayo sumasama na mag-report kung talaga pong nawawala yung asawa niyo. Kasi unang-una po kayo dapat dito kasi tao niyo sila eh. Kayo po yung responsable kako dapat na gagawa ng paraan kung paano kayo magpapaliwanag kako sa amin kung bakit nangyari ng pag-hold na naganap. Kami po wala po kami kako talagang alam. Salamat po. Okay ka na? Tapos na? Thank you po. Punta na kay yung partner ni Jason Amorido. Kay Senator Amoroto. Please, go ahead. Magandang hapon po kay Senator Lacson po at sa lahat po ng nandirito. Ako po si Mary Joy Lopez, ka-live-in partner po ni Jason Amoroto. Isa po siya sa nawawala sa online sabong po. April 28 po ng gabi, nagpaalam po siya na pupunta daw po sila ng sabong. Magsasabong daw po sila dito sa Santa Cruz, Laguna. Bale, meron pong kumontak sa kanila na kakontak po ni Brendon Ritusto na taga sa amin din po. Si Joseph Mandaraog po. Siya po yung
naghatid nung balita na may maglalaban nga daw po sila sa Santa Cruz, Laguna. Bali, dalawa po silang taga sa amin na kinuha nila na ang sabi po nila is magbibitaw lang daw po sila ng manok tapos babayaran daw po sila ng 5,000 kada daw po bitaw yung ilalaban pong manok. Sa hirap naman po kasi ng buhay, tas pandemic, kumagat din po yung partner ko po dun sa sinasabi nila. Tapos yun na nga po, bali 8:45 ng gabi, umalis po sila sa barangay po namin. Pumunta po sila dun sa farm ni Brandon Ricusto kasi sabi po niya dun daw po sila magkikita-kita. Tapos after po nun, wala na po akong contact sa kanya. Bali nung 28 na po, dapat po, sabi niya kasi uuwi daw po sila 28 ng gabi, hindi na po sila nakauwi. Tapos 29 po ng umaga, nag-aalala na po kami, kaya pumunta po ako dun sa tao na kumontak sa kanya para sabihin na magbitaw sila. Yun nga po, sinabi din po sa akin na nagka-problema daw po, na hold daw po, pero makakauwi naman daw po. Tapos, yun nga po, April 30, inutusan po kami na mag-rent daw po ng sasakyan para pumunta sa Santa Cruz, Laguna. Tapos ang sabi po niya sa akin, bago daw po kami pumunta dun sa Sabungan, pumunta po muna daw po kami ng police station. So ginawa din po namin yon. Then pagdating po namin ng Santa Cruz Police Station, ang sabi naman po sa amin ng police na nakausap namin, pumunta daw po muna kami dun sa Sabungan para i-sure kung talagang na-hold sila. Bago daw po kami babalik dun sa kanila. So ginawa po namin yon. Then nung nakarating na po kami ng Sabungan, mga siguro 11:30 na po yon, hindi naman po kami kinausap. Hindi rin po kami in-entertain. Basta po may pinakita lang po sa amin na gate pass. Ang sinabi po, nakaalis na daw po sila nung 28 ng gabi. So, naghintay pa rin po kami hanggang umabot na po kami siguro doon mga 12. Wala po kaming napala. So, ang ginawa po namin, bumalik po kami ng police station ng Santa Cruz. Tapos nag-blatter na po kami. Tapos ang sabi po sa amin, maghintay na lang daw po kami ng update kung ano daw po yung makukuha nilang balita doon. Tapos naghintay po kami, araw-araw po ako halos tumatawag po ako sa kanila, nagtatanong po ako ng update. Ngayon po ang sagot po nila sa akin na hindi daw po sila makakuha ng CCTV kasi wala nga daw pong CCTV doon, sira daw po. So, sabi ko po, ano po yung dapat gawin? Sabi ko pong ganyan. Tapos yun nga po, sabi nila sa amin, maghintay na lang po ng update hanggang sa umabot na po ng ganito katagal. Tapos nung May 4, bali pumunta po kami ng CIDG sa Manila. Tapos may tumawag po sa bayaw niya po na nakita daw po yung sasakyan nung partner ko tsaka nung mga kasama niya sa Prensa Marilao po. Yung Prensa po malapit po yun dun sa farm nung bali financer po nila. Tapos nung kinuha naman, ang nakakita din po dun sa sasakyan, yung kapatid din po ni Brandon Ricusto, yung financer po nila. Tapos yun nga po, kinuha din po ng police station ng Loma de Gato po yung sasakyan, tapos dinala po dun sa police station. Tapos mga ilang araw po, kinuha din po nung kapatid ni Brandon Ricusto yung sasakyan. Tapos, yun nga po, hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin po kami ng update sa CIDG po sa Canlubang, tapos sa Santa Cruz Police Station po. Pero wala pa rin po naman din update. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat. Go ahead. Matagal na nagbibitaw yung kapartner mo ng manok? Bali, pangalawang sama niya po yun. Pangalawang summer? Pangalawang sama. Sama? Bitaw, oh. Nung una, 5,000 rin kada bitaw? Yun po yung sabi niya, 5,000. Pero hindi. Hindi, itong huli, 5,000 ang paalam Opo, niya, di ba? yun po Yung yung una, sabi. 5,000 rin? Yung sa una, hindi ko po alam yun. Pero yung sa pangalawang sama niya po. Kinuwento yun po niya yung lang sinabi. na ito 5,000 isang bitaw. Opo, yun lang po yung sinabi niya na 5,000 daw po. Di ba, Kada isang di ba bitaw. napakalaki nun, attorney? Wala yata nagbabayad ng 5,000 isang bitaw? Mr. Chairman, we're not familiar po doon sa arrangement po nila. Depende po sa kanila yun. No. Ang tatanong opinion mo, kasi nandiyan ka rin sa business na yan, so more or less, alam mo yung magkano bayaran sa taga-bitaw? My point being,
Kasi kung 5,000 at unusually mataas o medyo yung price niya mataas, yung bayad, mukhang may tsupian nga. Dahil 5,000 di ba? Yun lang naman yung opinion mo. Hindi ko sasabing alam mo yung kalakaran. But since you're in the business, you would know kung magkano yung regular na bayad sa bitaw. Medyo mataas po. Oo nga, tama. Thank you. Pero sir, kuhan siguro, there must be something. Bakit gano'n kamahal? Bayad sa bitaw. So, maraming salamat sa iyong dalawa, ma'am. Thank you very much, ha? Now, we proceed to case number